purihin ng Diyos. Amen. Hallelujah. We are still in the sermon series of Bigger, Braver, Brighter for the whole year of 2026. Now, the title of our sermon is Slaying Your Giants or Living the Victorious Life. Ano ba yung mga giants sa buhay natin? Of course, itong giant na to ay hindi ito literal na giant. Although, nung panahon na yon, talagang may mga higante. So, sa panahon natin ngayon, merong mga tipong mga higante pa rin, no? Na mga matataas, mga 7-footer, 8-footer. So, yung mga giants na sinasabi dito, yung giants of problems, no? Giants na maaring ito ay matinding pagsubok sa buhay, o kaya mga problema sa buhay, o kaya mga karamdaman, o kaya mga kahirapan, mga baon sa utang, o kaya problema mo sa asawa mo, sa tatay mo, sa nanay mo, problema mo sa sarili mo, sa pag-aaral mo. So ito yung mga giants na sinasabi dito. Now, how can you slay your giants? No? So there are characteristics of faith that overcome the Goliath in your life, or characteristics of faith, mga katangian ng pananampalataya na makakapagpabagsak sa mga giants, sa mga Goliaths sa buhay natin. Alam niyo ba si Goliath, ang sabi ng mga Bible scholars ay 9 feet, 9 inches. Can you imagine that? 9 feet, 9 inches. So, gaano kataas yon? Tingnan natin itong si Wembanyama, saka yung isang Japanese na kalaban niya noong sa FIBA. Tingnan ninyo, no? Isang 5'6", saka isang 7'3". Can you imagine, no? Ang laki ng diferensya. Pero, hindi lang yan. Kasi si Goliath, 9 feet, 9 inches. Can you imagine? Si David, at the age of 17 or 18 lang si David noon, can you imagine, ang height ni David, mga 5 feet, 7 inches. Mga ganun lang, 5'7", 5'8", o siguro 5'9". Pero ang kalaban niya, 9'9". So, ibig sabihin, ang laki ng diferensya. 4 feet ang difference. So, siguro nasa tuhod lang ni Goliath itong si David. Pero, alam natin yung nangyari. So, ano ba yung mga characteristics of faith ni David na nakapagpabagsak dito sa higante na ito? Una, it is the faith that defies the negative. Ibig sabihin, yung pananampalataya na tinatanggihan yung mga negatibo. Bakit po? Anong sabi doon sa verse 28, saka verse 33, up to verse 33, ng 1 Samuel chapter 17. So, basahin ko ulit, ano? Ang sabi ito sa verse 28, narinig ni Eliab, ang panganay na kapatid ni David, ang pakikipag-usap niya sa mga kawal. Nagalit ito kay David at sinabi, anong ginagawa mo rito? At kanino mo iniwan ang iilang tupa na pinapaalagaan sa iyo? Alam ko kung anong nasa isip mo. Gusto mo lang manood ng labanan. Sumagot si David, bakit? Ano bang ginawa ko? Masama bang magtanong? Tinalikuran niya si Eliab at nagtanong sa iba, ngunit ganun din ang sagot sa kanya. Nakarating kay Saul ang mga sinabi ni David at pinatawag niya ito. Pagdating kay Saul, sinabi ni David, hindi po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong iyon. Ako po ang lalaban sa kanya. Sinabi ni Saul, hindi mo kaya ang Pilisteyong iyon. Batang-bata ka pa. Samantalang siya isang mahusay na mandirigma mula pa sa kanyang kabataan. So, tingnan po ninyo, no, mga kapatid, itong si David, he was discouraged by his older brother, si Eliab, yung panganay. Sabi, ano bang ginagawa mo dito? Asa na yung mga tupang inaalagaan mo? Iniwan mo yung mga iilang tupa na inaalagaan mo. Para sinasabi ni Eliab, wala kang karapatan na rito. Hindi mo kaya to. Umalis ka na dito. And then, dumating naman, pinatawag naman ni Haring Saul. Ang sabi, hindi mo kaya yan. Batang-bata ka pa. Samantalang yung kalaban mo, matagal ng veterano na mandirigma yan mula pagkabata niya. At ikaw, para sinasabi ni Haring Saul, ang bata-bata mo, ang liit-liit mo. Ang kalaban mo, 9 feet, 9 inches, higante. Paano ka mananalo? So, tingnan nyo, no? Una, yung discouraging words from the relative.
Hindi pinakinggan ni David yon, yung discouraging words sa kanyang kapatid. Pangalawa, yung discouraging words from a superior or from a man of authority kay Haring Saul, hindi rin niya pinakinggan yon. Bakit? Because David ignored the negatives because he was used to listening to God's voice in the wilderness and brooks while pasturing the sheep. So, ibig sabihin, nung inaalagaan ni David, yung kanyang mga tupa, ay nag-worship siya sa Panginoon. So habang inaalagaan niya yon, binabantayan niya yon, maghapon magdamag, ay yung kanyang tenga, yung kanyang espiritu ay nakatuon sa Panginoon. So ang naririnig ni David ay yung boses ng Panginoon. Kaya hindi sanay si David. Kumbaga, kung may mga negative man, hindi niya pinapansin yon kasi mas naririnig niya ang boses ng Panginoon. So, what I'm trying to tell you is, dapat sanay tayo na makinig sa boses ng Panginoon through His Word. Naunawaan po natin, dapat familiar tayo sa salita ng Panginoon. Okay. So, pangalawa, acknowledges God's past actions. Ang sabi doon sa verses 34 to 37, ngunit sinabi ni David kay Saul, ako po ang nag-aalaga sa kawan ng aking ama. Kapag ang isa sa mga tupang inaalagaan ko ay tinatangay ng leon o oso, hinahabol ko po ito at inaagaw ang tupa. Kapag hinarap ako ng leon o ng oso, hinahawakan ko ito sa panga at pinapatay. Nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Pilisteyong iyon sapagkat nilalait niya ang hukbo ng Diyos na buhay. Idinugtong pa ni David, ililigtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso, ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteyong iyon. So, ibig sabihin si David po, he acknowledges God's past actions in his life. So, si David po, inaalala niya na, sabi niya, iniligtas ako ng Panginoon sa mga leon at mga oso. So, ibig sabihin, hindi lang isang leon, hindi lang isang oso ang nakalaban at pinatay ni David. Can you imagine that? Grabe. Alam niyo kung gaano kalakas ang isang leon? Ang lakas po ng isang leon ay katumbas ng 10 tao. Yung isang oso, ang katumbas ng 20 tao. So, ang sabi ni David, kapag ka po mayroong mga leon na umaatake sa aking mga tupa, na sabihin, kagat-kagat na, sabi, hinahawakan ko sa panga. Can you imagine that? Hinahawakan ko sa panga yung mga leon at yung mga oso, inililigtas ko yung mga tupa ko. Can you imagine? Paano kung hindi ka binigyan ng lakas ng Panginoon, si David, he was given supernatural strength by the Lord. Hinahawakan niya sa panga, binubuka niya. Ganun katindi. Can you imagine that? Superhero. Ganun kalakas si David. Even at the age of 17, kaya niyang ibuka yung bibig ng leon. Kaya niyang ibuka yung bibig ng oso at ibinabalibag niya yung leon. Ibinabalibag niya yung leon. Ibinabalibag niya yung oso. Naunawaan po ninyo kung gaano katindi itong si David. It is very important that we recall or remember how God helped us in the past. Okay? Mahalaga na inaalala natin, paano ba tayo tinulungan ng Panginoon noong nakalipas na mga panahon? Paano ba tayo niligtas ng Diyos sa mga nakalipas na mga pagsubok at mga problema sa buhay? Alalahanin natin yan, mga kapatid. So that's why it's very important na meron po tayong journal. Isulat mo, mag-daily devo ka, magsulat ka kung paano yung mga prayer request mo dapat nandiyan, yung paano kayo niligtas ng Panginoon, yung mga testimonies mo, dapat nakasulat yan. Bakit? Sa panahon ng pangailangan, pwede mong balikan. Bakit po? Dahil medyo tayo short-minded tayo eh. Ibig sabihin, madali tayo makalimot. Pero kapag halimbawa, balikan mo yung mga devo mo, balikan mo yung mga prayer journals mo last year, and you will be amazed. You will be encouraged. Hindi ba? Kung paano kang iniligtas ng Panginoon, hindi ka pinabayaan ng Panginoon, nakaka-encourage yan, hindi ba? Naunawaan po natin. So, each victory strengthens our faith and builds up our faith muscles
increases our spiritual maturity, and prepares us for bigger battles ahead of us. So yung bawat tagumpay na nararanasan natin sa Panginoon laban sa mga giants, yung mga giants ng pagsubok, giants ng mga problema, yung bawat tagumpay na yan, palakas ng palakas yung ating pananampalataya. Naunawaan po ninyo, lalong tumitibay yung faith natin. Dahil inihahanda tayo ng Diyos sa mas malalaking laban sa buhay. At kapag dumating na yung malalaking laban sa buhay na yan, yung mga higante ng buhay na yan, kaya na nating harapin. Bigger battles, bigger blessings. Okay, say it with me. Bigger battles, bigger blessings. One more time. Bigger battles, bigger blessings. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. So, next is visions the victory even before the battle begins, or envisions the victory even before the battle begins. So, ibig sabihin, bago pa magsimula yung laban, dapat nakikita mo na yung tagumpay mo. Ang sabi sa verses 36 to 37, nakapatay na po ako ng oso at mga leon at sasama ko po ang mga ito, sa mga ito ang Pilisteyong iyon, sapagkat nilalait niya ang hukbo ng buhay na Diyos. Idinugtog pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso, ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteyong iyon. So, tingnan po ninyo, napakatindi nung confidence ni David sa Diyos. Napakatindi nung kanyang tiwala na ililigtas siya ng Panginoon dito sa higanteng ito. Dahil sabi niya, nailigtas ako ng Panginoon sa mga leon at mga oso. Ililigtas din ako ng Panginoon dito sa higanteng ito. Nakunwaan po ninyo. So, ulitin ko ang mga kalaban ni David, yung nung nagbabantay siya ng mga tupa, hindi mga aso, na hindi mga lobo, hindi mga maliliit na hayop, kundi mga leon, king of the jungles, mga oso. Can you imagine that? Na ibinabalibag ni David itong mga leon at mga oso na to. Kaya sabi niya, kung paano ko ibinalibag itong mga leon at mga oso na to, ganun ko din ibabalibag itong higante na ito. Kung paano ko ililigtas ng Panginoon sa mga oso at mga leon, ililigtas din ako ng Panginoon dito sa higanteng ito. So, bago pa magsimula yung laban, alam na ni David na siya'y mananalo. Naunawaan po ninyo? So, ibig sabihin, no, the eyes of fear versus the eyes of faith. Ano ibig sabihin yan? Sa mata nung mga Israelita, sa mata ni Haring Saul, ang mata nila, mata ng takot. Takot na takot sila dito kay Goliath dahil tuwing umaga na lang, for 40 days, sumisigaw si Goliath. Ang sabi niya, sino ang haharap sa akin? Kung sino matapang dyan, lumabas. Makipaglaban kayo sa akin. Tapos nilalait ni Goliath ang Diyos ng Israel. Sinasabi siguro ni Goliath, walang magagawa ang Diyos ninyo. Sa Diyos naming mga Pilisteo, ang Diyos nyo ampaw. Parang ganon. Ang Diyos nyo ay mahina. Walang binatbat ang Diyos nyo. Yun ang maaaring ganon ang yung sinasabi ni Goliath, na-imagine ko, ganun ang sinasabi niya. Kaya nung narinig ni David, hindi pwedeng nilalait nitong Pilisteyong ito ang ating Diyos. Hindi makapaniwala si David, hindi niya matanggap. Naunawaan po ninyo. Kasi nga, sa mata nitong mga Israelita, mata ng takot, mata ng kahihiyan. Pero sa mata ni David, yung mata ng pananampalataya. Naunawaan po natin. David saw not the size of the giant, but the size of his God. Ikaw ang tanong ko sa iyo, meron ka bang mabigat na problema ngayon? Meron ka bang higante na kinakaharap ngayon? Anong klaseng mata meron ka? Mata ng pananampalataya o mata ng takot? Do you have the eyes of fear or the eyes of faith? Naunawaan natin mga kapatid. We must see the size of our God over the size of this
giant that we have. Next is, inspires confidence in others. So, yung pananampalataya na nakakapagbigay ng kumpiyansa sa iba. So, basahin ko uli yung verses 52 to 53. Verse 52, nang makita ng mga Pilisteo na patay na ang kanilang pangunahing mandirigma, sila'y nagtakbuhan. Sumigaw ang mga kawal ng Israel at Huda at hinabol nila ang mga Pilisteo hanggang sa Gat sa may pagpasok sa Ekron. Naghambalang sa daan ang bangkay ng mga Pilisteo mula sa Saraim hanggang sa Gat at Ekron. At nang magbalik ang mga Israelita buhat sa paghabol sa mga Pilisteo, hinalughog nila ang kampo ng mga ito at kinuha ang lahat ng kanilang nagustuhan. So, mga kapatid, tingnan ninyo, nung napatay na si Goliath ni David, anong nangyari doon sa mga Israelita na sa kawal? Di ba? Tumapang eh. Lumakas ang loob. Nilusog nila ngayon yung mga Pilisteo. At yung mga Pilisteo naman, natakot naman dahil namatay yung kanilang higante. So, ano ibig sabihin nito? David, he proved to all of them that the size of the army or the enemy is not important. What matters is the size of your God. Ulitin ko. Sa mata ni David, yung dami ng kalaban, hindi mahalaga yan. Ang mahalaga kay David, yung laki ng Diyos na kanyang sinasampalatayanan. So, God inspires us in order to inspire others. So, tingnan ninyo, ginagamit tayo ng Diyos. Halimbawa, yun pong ating mga tagumpay laban sa mga higante ng buhay, yung mga patotoo natin. Kapag yan narinig ng iba, nagkakaroon din sila ng kumpiyansa. Nagkakaroon sila ng lakas ng loob. Naunawaan po natin. Tayo halimbawa, no, mga kapatid, no? Nagbabasa ka ng Bible. Nakikita mo kung paanong ang Diyos ay nagligtas sa mga kapahamakan. Nakita mo kung paanong ang Panginoong Hesus nagpagaling ng mga may sakit. Nakita mo kung paano ang Panginoon nagpalayas ng demonyo. Nakita mo kung paano ang Diyos ay naghimala. So, anong nangyayari sa faith mo? Hindi ba umaangat? Naunawaan po ninyo? Kaya yung mga nagbabasa ng Bible at nauunawaan ninyo, yung binabasa ninyo, ang faith ninyo mataas. Pero yung mga hindi nagbabasa ng Bible, puro Facebook ang ginagawa, puro YouTube, puro Reels, puro TikTok ang ginagawa. Ang mga pananampalataya niya, madaling bumagsak. Madaling bumigay sa tukso yan. Kaya yung mga bisyo nga, hindi maiwasan eh. Eh bakit? Walang alam sa Bible. Ang alam lang yan, TikTok at Reels at Facebook. Ang alam lang yan, mga manood ng TV. Kasi nga hindi nagbabasa ng Bible eh. Hindi nila alam yung kapangyarihan ng Diyos na nakapaloob sa loob ng Biblia. Nakunawaan po natin. So si David, he was familiar with the Word of God. Anong binabasa ni David? Yung Torah. Ano yung Torah? The 5 books of Moses. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yun yung Torah na binabasa ni David nung panahon na yon. So, alam niya kung ano yung ginawa ng Diyos ng mga nakalipas na panahon. So, God inspires us in order to inspire others. Remember yung Hebrews chapter 11. Napakaganda ng Hebrews 11. Basahin po ninyo pag uwi nyo sa bahay. Pero yung Hebrews 11 verse 1, ano sabi doon? Faith is being sure of what we hope for and being confident of what we do not see. Ang pananampalataya ay pagiging sigurado sa mga bagay na hindi nakikita at pagiging tiyak sa mga bagay na inaasahan. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. And then, sinimulan na yung mga dakilang bagay na ginawa ng mga anak ng Diyos doon sa Hebrews chapter 11. Basahin po ninyo Hebrews chapter 11 and you will be inspired in your faith. Naunawaan po natin. Next is, drives to fight for the glory of God. So yung pananampalataya na talagang lumalaban para sa kalwalhatian ng Diyos. Tingnan po natin yung verses 45 to 47. So ang sabi dito sa verses
45 to 47, sumagot si David, ang dala mo'y tabak at sibat at pantusok, ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ngayong araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay, pababagsakin kita, at pupugutin ko ang ulo mo, at ipapakain ko sa mga ibon, at sa mga mabangis na hayop, ang bangkay ng mga kawal ng Filisteo. So, mga kapatid, tingnan po ninyo, no, si David kasi, para sa kanya, napakahalaga ng glory ng Panginoon. Ayaw niyang napapahiya ang pangalan ng Panginoon. So, David won the battle because he was fighting for the sake of God's name. He was not fighting for his own glory. He was fighting for the glory of God. Naunawaan natin. So, tayo, dapat ang buhay natin, yung mga ginagawa natin, we live for the glory of God. We do not live for our own glory. We do not live for our own self-pride. Hindi para sa ating kaluwalhatian, hindi para sa kayabangan mo. Parang ganito, gusto mong ma-promote? Hindi dahil para magyabang ka. Gusto mong yumaman? Hindi para magyabang ka at yabangan mo yung mga kaklase mo ng mga elementary, no high school. Kapag nag-reunion kayo, ipapakita mo, ipaparada mo yung Lexus mo o yung Montero mo. Hindi eh. Kung hindi, kaya mo gusto mong yumaman, gusto mong magtagumpay sa buhay dahil gusto mong parangalan ang pangalan ng Panginoon. Naunawaan natin. Are you with me? Sino dito gustong yumaman? Sino dito gustong maging matagumpay sa buhay? Amen. Bakit? Para magyabang? Hindi. Para ipagyabang ang pangalan ng Panginoon. Na ang mga anak ng Diyos hindi nananatiling talunan. Amen? Ang mga anak ng Diyos ay nabubuhay sa tagumpay. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. Yung mga estudyante, hindi dapat, pagka ikaw, born again ka na, hindi ka na, ulirang nangongopya. No? Dapat, ikaw, ano ka na, you are running for cum laude. You are running for honor student. Hindi ka na nangongopya. Hindi ka na sa likod nakaupo pagka-exam. Nasa harap ka na, nakaupo. Kasi yung mga nakaupo sa likod, alam mo, mga nangongopya yan. Naintindihan niyo mga kapatid. Naalala ko yung mga, when I was still teaching in MCU, maraming mga Iranians na mga estudyante. Yung mga Iranians, grabe yan. Talaga, ang kakapal ng mukha niya na mangopya. Nag-uupo sa likod. Tapos talagang, sabi ko, look at your own paper. Pero yung mga Iranians, hindi ako pinapansin. Talagang kopyahan, talagang, grabe, kakapal ng mukha. Eh, hindi na ako nakatiis. Pumunta ako sa likod. Kinuha ko yung mga papel, pinagpupunit ko yung mga papel. Sabi ko, you get out of my room. Talagang, pinalayas ko ng kwarto. Eh, di natuto, during exam, the next time, wala na, hindi na nagkokopyahan. So, halimbawa, kung ikaw, anak ka ng Diyos, dapat nasa harap ka kapag exam. Para hindi ka matempt mangopya at hindi ka rin kukopyahan. Naunawaan ninyo? Kasi nag-aral ka eh. Kaya mong perfect yung exam. Amen? Praise God. Pumalak ka pa nga yung mga estudyante. Praise the Lord. So, praise God. Mga cum laude. Praise the Lord. Okay? So, ang tanong, how many preachers are not afraid to preach the glory of God over the sins of this world? So, si David, ayaw niya yung nilalait ang pangalan ng Panginoon. Ang tanong ko, ilan ba yung mga, halimbawa sa panahon natin ngayon, ilan yung mga mangangaral at ilan yung mga pastor na malalakas din ang loob na ipangaral yung kaluwalhatian ng Panginoon laban sa mga kasalanan. Halimbawa, ilang mga pastor ang nangangaral itong sa 1 Corinthians chapter 6, 9 to 11. Ito, favorite verse ko to eh. Ilang mga pastor, ito yung isa sa mga favorite verses nila. 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11.
Ano sabi dito sa verse 9? Hindi ba nyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ng inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos, pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Tingnan nyo ang tapang ni Apostol Pablo. Sabi niya, walang bahagi sa kaharian ng Diyos ang mga tao na mga ganito na nabubuhay sa kasalanan. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, sabi ni Apostol Pablo, nilinis na kayo ng Panginoon. Hinugasan na kayo ng Panginoon. Pinawalang sala na kayo ng Panginoon. Mabuhay kayo ayon sa pagkatawag ng Panginoon. Huwag niyong laitin ang pangalan ng Panginoon dahil sa mga ginagawa ninyong mga kasalanan. Naunawaan po ninyo. Kagaya halimbawa, ito, recently lang, ito yung kay Lea Salonga. Di ba yung kay Lea Salonga, ang sabi dito, breaking news, Lea Salonga, my daughter is transgender. Umiinom na siya ng gamot para maging tunay na lalaki. Marami ang nag-praise kay Lea Salonga. Marami ang nakisimpatya kay Lea Salonga. Pero ang problema, totoo ba to? Ano bang sinasabi ng Bible? Naunawaan po ninyo. Merong nagsabi ng our society is so careful not to offend anybody except God. Kumbaga parang huwag ka magsalita laban sa mga ganyan. Makiayon ka na lang kasi nasasaktan sila. Nasasaktan. Kaya huwag ka nang magsalita ng laban sa kanila. Ang tanong, ang Diyos ba hindi nasasaktan? Ang Diyos nasasaktan sa kasalanan natin. Kaya dapat sabihin natin kung ano yung katotohanan. Ano ba nakalagay sa Bible? John chapter 8, 31 to 32. Kung kayo'y tunay kong mga alagad, magpapatuloy kayo sa aking mga turo at malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. The truth will set you free. Naunawaan natin mga kapatid. Yung katotohanan, hindi yung kasinungalingan na magpapalaya sa inyo. Kung hindi yung katotohanan, ano bang nakalagay sa Bible? Ano bang itinuturo ng Panginoon? The truth will set you free from the power of sin. Naunawaan natin mga kapatid. Okay? So our culture has become so tolerant of all kinds of sinful practices that we tend to forget that we are offending God. Ibig sabihin yung kultura natin parang naging masyadong tolerant, masyadong naging nakikibagay sa mga makasalanang gawain na nakalimutan na natin, na nasasaktan natin ang damdamin ng Diyos. Kaya si David, hindi niya matanggap na sinasaktan ang damdamin ng Diyos nitong Goliath na ito nating umaga sumisigaw. Walang magagawa ang Diyos nyo. Walang kwenta ang Diyos nyo. Ang yun ang sinasabi ni David, ni Goliath. Hindi matanggap ni David yon. Hindi matanggap ni David na nilalait ang pangalan ng Panginoon. Tayo, natatanggap ba natin, halimbawa sa pamilya natin, natatanggap ba natin na nilalait ang pangalan ng Panginoon? Sa buhay natin, baka yung buhay natin, nilalait natin ang pangalan ng Panginoon. The world is a battlefield, a battle between the words of Satan and the glory of God. Ang mundong ito ay isang battlefield between the works of Satan and the works of God. Kaya dapat tayo, bilang mga anak ng Diyos, ipaglaban natin kung ano ang katotohanan. Ipaglaban natin ang pangalan ng Panginoon. Let us give glory to the name of the Lord our God. Okay? So, in summary, ano yung characteristics of faith na nakakapagpabagsak
ng higante? Una, it defies the negative. Acknowledges God's past actions. Visions the victory even before the battle begins. Inspires confidence in others and drives to fight for the glory of God. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. So remember, David. So, tingnan po ninyo, no? May nakita ko na isang picture. David, di ba, kinuha ni David, 5 makikinis na bato, di ba? Yun lang ang panlaban niya, yung kanyang slingshot, and then 5 makikinis na bato. So, ano ba sabihin daw ng 5 makikinis na bato? So, yung 5 bato na yon, symbolism ng courage, faith, obedience, praise, and trust. Okay? So, yun yung 5 bato. Kasi iniisip ko, bakit 5 bato? Isang bato lang naman tumama na doon sa noon ni Goliath, patay. Bakit kailangan pa niya ng 4? Oh. Isa lang naman talagang sharpshooter si David Sharpshooter. Kasi nga, sinanay siya ni Lord, so habang nagbabantay siya nung kanyang mga alagang tupa, yung pala yung training ni David, no? Naunawaan po ninyo na tinitira niya yung mga predators, yung mga leon, yung mga oso, yung mga kalaban, yung mga asong mababangis. Ang panlaban lang niya tirador. So tinitira niya sa noo dito. The moment in time, no? Na ito na yung talagang pinakahihintay ng Panginoon para kay David. Nagawa ni David yung dapat na para sa Panginoon. Yung 4 na to, nagsisimbolize lang ito ng faith, obedience, praise, and trust. No? Pang-5, yung courage. Now, in application, how to defeat the Goliath in your life. Una, get your power from God. Humingi ka ng tulong sa Panginoon. Humingi ka ng kapangyarihan sa Diyos, gaya ng ginawa ni David. Pangalawa, obey the leading of the Holy Spirit. Si David, nakabase siya sa boses ng Panginoon. Sa boses ng Banal na Espiritu, hindi sa boses ng mga negatibong nakapaligid sa kanya na hindi mo magagawa yan, bata ka lang, higante yung kalaban mo, hindi ka mananalo. Hindi siya although naririnig niya yon, pero hindi niya pinaniniwalaan. Anong pinaniniwalaan ni David? Ang boses ng Banal na Espiritu. Amen? Pangatlo, let go of all the negative thoughts. Let go. Pakawalan mo yan. Yung mga negative thoughts, alisin mo yan. Paano maaalis ang negative thoughts na yan? Di kontrahin mo ng salita ng Diyos. Naunawaan natin. Yung iba punong-puno ng negative thoughts. Bakit? Kasi kulang kayo sa Word of God. Kung napupuno ka ng negative thoughts, kontrahin mo, you read the Word of God at sabihin mo, Lord, give me your promises. Ayoko po nitong mga negative thoughts na to. Alisin mo tong negative thoughts na to. Naunawaan po ninyo. And then you pray. Mahalaga po yan. Next is, inspire yourself with your past victories. Kumbaga, palakasin mo yung loob mo base doon sa mga nakalipas na mga tagumpay na ibinigay ng Diyos sa iyo. Alalahanin mo yon kung paano ka iniligtas ng Panginoon, kung paano kang binigyan ng tagumpay ng Panginoon, yung nakalipas na panahon. Mahalaga yan. And then, apply the promises of God. Apply the promises of God. No? Let the promises of God be true to you, or let the promises of God manifest in your life. No? And then, trust God's battle plan. Lord, ano ba ang battle plan natin? So, anong battle plan na binigay ng Diyos kay David? Di yung slingshot. Hindi sinabi ng Diyos kay David, okay, humanap ka ng espada, makipag-espadahan ka. O kaya, kumuha ka ng sibatin mo. Hindi yun Ang sabi ng Panginoon, ang battle plan, yung slingshot mo. Di ba, sanay ka dyan? O yan ang gamitin mo. So that's the battle plan. So humingi ka ng battle plan kay Lord. Humingi ka ng wisdom. Mga kapatid, listen to this.
Maybe you are full of knowledge, but you lack wisdom. Hindi ibig sabihin na full of knowledge ka, may MA ka, may PhD ka, or ang tali-talino mo, palabasa ka, you are a bookworm. Hindi ibig sabihin na may wisdom ka na nga. Why? Because wisdom comes from God. Kahit hindi ka nakatapos ng kolehiyo, you can be full of wisdom because wisdom is a gift from God. Naunawaan natin. Bakit yung iba, ang taas ng mga pinag-aralan, mga cum laude, merong MA, merong mga masters, merong PhD, pero bakit bagsak ang buhay? Bakit? They're full of knowledge kasi walang wisdom. Wisdom comes from God. So apply the promises of God and trust the paddle plan of God. Panghuli, have faith that God will give you the victory. Manampalataya ka na bibigyan ka ng Diyos ng tagumpay. Hindi, Lord, magtatagumpay kaya ako. Huwag mong isipin, huwag kang magduda. Kasi ang kalaban ng faith is doubt. Doubt and fear. Alisin mo yung doubt, alisin mo yung fear, and then have faith in the Lord. Naunawaan natin. Halimbawa, sa board exam, huwag mo isipin na babagsak ka. Baka bumagsak ako, baka bumagsak ako, baka bumagsak ako. O kaya, yung final exam, baka bumagsak ako, baka bumagsak ako. Huwag mo isipin yan. Ang isipin mo, papasa ako, mag-aaral ako, hindi ako pababayaan ng Panginoon. Ngayon, kung sakali man, sakali lang, na hindi ka nakapasa, huwag mo sisihin si Lord. Ibig sabihin, may gustong ituro pa ang Panginoon sa iyo. Naunawaan ninyo? Meron pa, maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Huwag mo isipin yan. Naunawaan natin. Ang isipin mo, may magandang plano ang Diyos sa iyo, may gusto pang ituro ang Diyos sa iyo na dapat mong matutunan. And later on, you will have the victory. Okay? Now, what are the words of inspiration na gusto ko ibigay sa inyo? Or the 5 lessons from King David's life. Number 1, God is preparing us in the ordinary days of our lives. God is preparing us in the ordinary days of our lives. Si David, habang inaalagaan niya yung mga tupa, and then yung mga oso at mga leon na kanyang pinagpapatay, preparation ni Lord yon. During the ordinary days of the life of David, na inaalagaan niya yung mga tupa, doon pala yung preparation ni Lord sa kanya. Naunawaan po ninyo, hindi alam ni David na someday papatay siya ng higante. Hindi alam ni David, someday he will be the greatest king of Israel. Pero anong preparation ni David? Yung preparation niya, yung pag-aalaga niya ng mga tupa. And what I'm trying to say is, yung ginagawa mo ngayon, gawin mo ng mahusay yan. Hindi mo alam, diyan ka prepare ni Lord for a bigger battle, for a bigger blessing, for a bigger promotion. Naunawaan natin mga kapatid. Ngayon, kung sa maliliit na bagay, mga ordinaryong bagay, hindi mo magawang ayusin, paano ka bibigyan ni Lord ng promotion? Naunawaan natin. Pangalawa, the presence of the Lord completes us so that we might compete. Ulitin ko the presence of the Lord completes us so that we might compete. Yung presensya ng Diyos, yun ang nakapagbibigay sa atin ng kakumpletuhan, ng kahusayan, para tayo ay makipaglaban ng may tagumpay. He completes us so that we can compete. Pangatlo, wherever we go with Him. Whatever we face with Him. Kung saan man tayo pumunta, kasama natin ang Diyos. Kung sino man ang harapin natin, ano man ang harapin natin, kasama natin ang Diyos na humaharap dyan. Amen? Pang-apat, don't just quote the promises of God. Believe them. Ibig sabihin, do not leave the power of God inside the Bible. You apply the power of God in your life. Do not just leave the promises of God inside the book, but then pick up the promises of God and apply it to yourself. Let the promises of God manifest in your life. Naunawaan ninyo? Don't just quote the promises of God. You apply, you believe them, you pick them up. Manifest the promises of God in your life. Naunawaan natin mga kapatid. Are you with me?
Amen! Palakpakan nga natin ang Panginoon. And then, we can be victorious if we are sure that the Lord is with us. Ulitin ko we can be victorious if we are sure that the Lord is with us. Ilang beses binanggit sa Bible, the Lord was with David. Ilang beses binanggit yun? 5 beses binanggit, the Lord was with David. The reason why David was successful because the Lord was with David. Yun yung dun That's sabihin natin, that's the reality. That's the reason why David was successful. Sabihin, let me say, yun yung magic words dun The Lord was with David. The Lord was with David. 4 words. The Lord was with David. The Lord was with David. Palitan mo yung David ng pangalan mo. Ano yung pangalan mo? Naunawaan natin. The Lord was with Cheng. The Lord was with Rona. The Lord was with Gabriel. The Lord was with Regine. The Lord was with Jeremy. Naintindihan niyo ba? Personalize it. Naunawaan po ninyo. The Lord was with Charina. No? The Lord was with Raniela. Naunawaan natin. The Lord was with JJ. So we can be victorious if we are sure that the Lord is with us. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. So, a big question is ito. What would change in my confidence, character, and courage if I truly believe, if I truly live, knowing the Lord is with me, just as He was with David? In Tagalog, basahin natin. Ano ang magbabago sa aking kumpiyansa, karakter at tapang kung tunay akong mamumuhay na alam kong kasama ko ang Panginoon gaya ng kaniyang pagsama kay David? Naintindihan niyo? May mababago ba? May mababago ba kung paano mo ikabuhay yung buhay mo? May mababago ba kung paano mo harapin yung mga pagsubok sa buhay mo? May mababago ba kung paano mo harapin yung mga higante sa buhay mo? Kung alam mong kasama mo ang Panginoon? May mababago ba? Amen! Praise God! Hallelujah! So, in conclusion, ang sabi sa 1 Samuel 17 verse 47, today, all those gathered here will know that it is not by sword or spear that the Lord saves. For the battle is the Lord's, and He will give all of you into our hands. Itong maganda. Sabi diyan, ang laban, hindi sa espada, at hindi sa sibat. Hindi doon magliligtas ang Panginoon. Ang sabi ni David, dahil ang laban na ito ay laban ng Panginoon. Sinasabi ni David, hindi ko laban ito. Laban ito ng Panginoon. Mga kapatid, yung laban mo, laban ng Panginoon. Yung mga higante sa buhay mo, anong higante sa buhay mo meron ka? Pera, utang, pamilya, business, pag-aaral. Ano mang higante yan? Isipin mo na lang, the battle is the Lord's. Ibig sabihin, ang laban na ito ay laban ng Panginoon. At dahil ito'y laban ng Panginoon, siguradong mananalo ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Let us pray. Salamat po, Panginoon. O God, alam ko po na marami sa amin dito may mga higante sa buhay na laban. Merong mga malalaking laban na kakaharapin o hinaharap. I pray, O God, in the name of Jesus, give us, Lord God, the kind of faith that you have given to David. Give us the kind of courage,
bravery, boldness that you have given to David. Lord, be with us just like what you have been with David. Let us say it personally that the Lord is with us. And this battle is the Lord's. It is not our battle, it is the Lord's battle. Salamat po, Panginoon. Lord, magmula po sa araw na ito, dalangin kong maging matagumpay ang bawat isa laban sa kasalanan, laban sa gawa ng dyablo, laban sa gawa ng anumang mga karamdaman o kahirapan. Tulungan mo kami mapagtagumpayan lahat ng ito, kagaya ni David. Tulungan mo kaming maitaas ang pangalan mo, Lord. Maluwalhati ang pangalan mo sa aming mga buhay. Salamat po. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah.